Sino ba si Nanang Laon? Gusto niyo po bang malaman kung sino si Nanang Laon? Sino pong gustong makilala kung sino si Nanang Laon? Ganyan po yung ganyan po yung ginagawa nila ngayon. Pagka nag-exit ka, they will make stories to malign your character para siraan yung reputasyon mo. Kaya lang, sabi nga nung kapatid na taga Macau, baka isampal ko sa kanila yung mga resibo ng mga itinulong ko. Tapos, biruin ninyo, meron kayong pa-target sa mga lokal. Take note mga kapatid lokal po yun sa probinsya. Ang target nila monthly is 500,000. What more sa mga syudad? Magkano yung target nila? Meron ba tayong pakialam? Baka sabihin nila or sinasabi nila, inggit lang kayo kasi ganito. Di ba nag-exit na kayo? Ba't pa kayo nakikialam? Nakikialam kami kasi concern kami sa inyo. Ang kapatirang inyong nasumpungan, una, wala kayong lugi. Bakit? Kasi, una po, hindi naman kayo uobligahin. Lahat po ng gagawin natin dito, kusa natin. Kung kayo ay may pag-aalinlangan, halimbawa, sa spending ninyo ng inyong mga kung ano man ang meron kayo, huwag kayong mag-abuloy. Para sigurado kayong wala kayong lugi sa pera. No? Dahil hindi po namin kayo pipilitin dito. Kung meron man tayong mga ginagawa dito, lagi po yan ay voluntary. Kaya pala very important para sa Diyos yung rest day ng mga Israelites. Hindi dahil napapagod ang Diyos. Ngayon ko na-appreciate yung day off kasi sobrang pagod sa trabaho. Tapon ako basura. Tapon na ng basura. Yan. Going back po doon sa usapan kagabi, sobrang dami ng mga closet ngayon dahil with the fact na hindi na po sila kontento sa pamumuno o pamamahala ni Bonjing Daniel Rason. Ako, sabi ko na nga po sa inyo maraming mga matatandang kapatid sa panahon ng kapatid na Perez na ayaw na ng pamumuno ni Daniel Rason na puro game show. Mga kapatid, ayan, napatunayan po natin kagabi nung nag-live kami ni Mama Mary. Sabi ni Mama Mary, yung tiyahin ni Nanang Laon, naku, matutuwa yung mga kapatid na closet. Closet at saka exit na kamag-anakan ni Nanang Laon. Dahil pag nalaman nilang closet na pala yung tiyahin ni Nanang Laon. Alam nila kung sino si Nanang Laon. Alam po nila Daniel Rason yun. Sila nga po ang nagpangalan kay Nanang Laon. Tapos yung merong isang closet sa Macau. Pagka po yun nag-exit, tiyak, buwag ang lokal ng Macau. Bakit? Dahil ito pong isa sa mga closet na mga kapatid sa lokal ng Macau. Ano po ito? Pambato ng lokal ng Macau. Kaya mapapahiya lang itong si Ramis Naral sa paninirang ginagawa niya. Nakita ko si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello po bro. Hello brother Joey Gregorio. Kung hindi ka busy, tara, live tayo. May nakausap na naman ako kagabi na kapatid from Dallas, Texas. Nako, sabi niya, bro, closet na po ako. Paano ko po ba mapapanood yung mga live videos niyo? Kasi mga recorded videos na lang po ang napapanood ko po doon sa MCGI Exeter YouTube channel. Papakita ko lang yung lugar ko. Nasa po ako? Ayala, Makati. Sabi niya, nung kapatid, po sila, napakadamot po nila sa link. Para wala po silang, hindi, ang hirap nilang umintindi sa mga kapatid. Paano ba naman hindi sila mapaparanoid sa pagbibigay ng link? Dahil
marami nang hindi interesado, marami nang walang gana sa pamumuno at pangangaral ni Danya Rason, sa pag-i-storytelling niya. Biruin mo, 3 beses i-review yung topic. Napakabobong teacher naman yan. Meron po ba kayong kilalang teacher na 3 beses niyang nire-review yung topic, yung lesson na kanyang itinakel, ginagawang bobo ang mga kapatid. Pero mo merong topic reaction na sa mga members. Tapos, may topic reaction pa si Brad Josel Malyari. Tapos tatanungin pa si si Rodel Mangiliman. Merong nanonood ngayon, kilalang kilala to sa lokal ng Macau din. Ganyan po yung ginagawa nila ngayon. Pagka nag-exit ka, they will make stories to malign your character para siraan yung reputasyon mo. Kaya lang, sabi nga nung kapatid na taga Macau, baka isampal ko sa kanila yung mga resibo ng mga itinulong ko. Tapos, biruin ninyo, meron kayong pa-target sa mga lokal. Take note mga kapatid, lokal po yun sa probinsya. Ang target nila monthly is 500,000. What more sa mga syudad? Magkano yung target nila? Meron ba tayong pakialam? Baka sabihin nila or sinasabi nila, inggit lang kayo kasi ganito. Di ba nag-exit na kayo? Ba't pa kayo nakikialam? Nakikialam kami kasi concern kami sa inyo. Ay nako. Kagabi nga, kinausap ko yung dalawang umampun sa akin. Sabi ko, kuya, ate, sa sahod ko, tayo? Para sabay-sabay po kasi kaming magsasahod. Kaya lang, itong A15, wala pa akong sahod. Kasi meron pong dito ban na 15 days. Yung 15 na pinasok mo, yun yung security ng company. Sa September 15 pa ako sasahod. Yung mga lokal sa probinsya, they are obliging them to raise the target na 500,000 monthly. Paano pa po yung mga syudad? Kaya nga yung mga kapatid, bro, alam niyo po, sa totoo lang, hindi na po kami nag-aabuloy. Kaya totoo po yung sinasabi ng mga kapatid na nag-aabuloy na lang sila ng blankong envelope. Why? Bakit ka nga hindi naman nila alam kung kanino galing yung sobre? Pagka umupo ako dito, kailangan kong uminom ng kape. Sisingilin nila ako. Kasi lapit na ako sa workplace ko . Sabi ni Brother Wency, masaya ang buhay pala paglabas ng MCGI. Mapapalapit ka sa mga dating kaibigan mo na parang walang nangyari na iniwasan mo sila noon. Ay, totoo po yan. Yung mga nasa MCGI lang naman ang mga mapagtanim ng galit. Sa totoo lang. Kasi yung mga kaibigan ko, yung mga kasama kong sa Kristan, parang walang nangyari. So, magkakape muna tayo. Pioneer na kapatid sa lokal ng Cubao, Aurora. Sabi ni Brother Joseph Junior Lubang, good day Brother Badong. Nagugulat ako, daming nag-exit from last week. Daming nag-message sa akin from lokal ng Las Piñas, Cavite at Albay. Paano ba namang hindi mag-alalabasan yan? Biruin mo, ginawang entertainment ang paglilingkod sa Diyos. Bro, di ako nakapanood ng Wish concert kahapon. Dami nakasuot sexy. Yun lang. Tapos sasabihin nila na huwag aayon sa sanlibutan. Yan ba ang hindi umaayon sa sanlibutan? Ganyan ba? Ganyan ba sa church? Ganyan ba sa church ni Danya Rason? So, anong nangyayari ngayon? Sino ba si Nanang Laon? Gusto niyo po bang malaman kung sino si Nanang Laon? Sino pong gustong makilala kung sino si Nanang Laon? Naku, eto pa. Ang dami daw closet sa California, USA. Meron pong pinapatanong sa akin yung tita ko na closet dito sa California. Tapos meron pang sa Red Deer. Meron pang closet from Seattle, Washington, D.C. Mabilisan lang po to kasi papasok na po ako. Sino yun? Ayun, sabi ni gusto nyo pong malaman kung sino si Nanang Laon? Si Bonjing Prostrated Celebrity kasi yan. Si Nanang Laon po ay si Sis Luz. Bakit po Nanang Laon? Yung po ang hiwaga na di po ba si Sis Luz matanda na. Nagpapaalam na mag-asawa, hindi man pinayagan. Kesyo daw na panaginipan, na walang ulo, etc. etc. Pero yung mga anak-anak nila, kababata,
pinayagang magsipag-asawa. Kawawang Sis Luz, kawawang Nanang Laon. Yun kasi laon na. Parang bigas. Pagka luma na yung bigas, laon na ang tawag doon. Sabi nga ni Mama Mary kagabi, yung tiyahin ni, ni Nanang Laon, ni Sis Luz, closet na. Hindi na siya kumbinsido sa pamumuno ni Daniel Rason. Hoy, Daniel Rason, marami nang hindi naniniwala at hindi nasisiyahan sa pamumuno mo. Bakit sila masisiyahan? Ginawa mong game show, ibiruin mo. Hindi na nila naririnig yung salamat sa Diyos. Puro salamat, kuya, salamat, ate. Kaya nga yung mga kapatid sa iba't ibang mundo na mga matatagal ng kapatid na nasanay sa pagpo-correct ni Brother Eli lagi, na nasanay yung mga kapatid na pagka magpapasalamat ng kapatid kay Brother Eli, salamat mo sa Diyos. Kapatid, wag mo nang uulitin yan, wag mo nang isasali yung pangalan ko. Okay na yung salamat sa Diyos. Ngayon, bakit merong salamat kuya, salamat ate? Anong ginawa ba ni Arlene Rason para sa iglesia?